Hello mga mi! Another day, another K-drama. Yes! Ito na naman ang mami nyo na mahilig sa K-drama. Ito na nga ang top 10 K-drama natin for 2025 kasi nga 2026 na ngayon. January 1 na mga mi. So ito na nga ang top 10 ko. Number 1 is Tastefully Yours. Bulol pa tayo doon, no? So Tastefully Yours ni Kang Han-yul kasi ang light lang ng rom-com, ang light din ng drama, so ang ganda rin ng storyline. Although maikli at bitin, pero okay lang, it's fine, di ba? Sobrang gaang lang sa pakiramdam ng K-drama na to. So, comfort K-drama natin. Then, my top 9 is Taxi Driver 3. Kasi, syempre, hindi lagi tayong rom-com or kaya naman ay comfort drama. Doon punta tayo sa revenge K-drama naman. So, gusto ko to kasi Lee Jae-hoon is Lee Jae-hoon. Hindi parang 40 na si Lee Jae-hoon pag gumanap dito. Grabe yung fight scene, grabe rin storyline. Every week, ibang story. Kaya the best para sa akin tong Taxi Driver 3. Well, aabutin siya hanggang 2026 pero it's fine. 2025 siya nag-start. So, kasama siya sa top 10 natin. Then my top 8 is Our Unwritten Soul. Nabubulol ako sa kay Park Bo-young and kay Jin Young ng GOT7. Ang ganda kasi ng storyline nito about mental health. Sobrang ganda. Twin sister sila tapos ang ganda ng pagkaka-deliver ni Park Bo-young. Parang hindi dalawa yung personality na ginaganapan niya dito. Sobrang ganda kasi reality na nangyayari sa atin. Kaya gustong-gusto ko talaga tong Our Unwritten Soul. Then my top 7 is You and Everything Else ni Kim Go-yoon. Favorite ko si Kim Go-yoon kasi lahat ng K-drama niya, ang gaganda ng storyline para sa akin. Itong You and Everything Else, hindi ko ina-expect na ganun yung twist niya, ganun yung ending niya. Sobrang dami kong iniyak dito. Sobra, grabe. So sa mga hindi pa nakakapanood ng You and Everything Else, bigyan nyo ng time. Ang ganda nito. Nireview ko to sa Facebook page ko. So basahin. Then my top 6 is Dear Ex ni Kim Yo-jung at saka ni Kim Yong-dae kasi sobrang ganda ng storyline, yung manipulation ng bida, twist ng story, sobrang ganda. Wala akong masabi sa Dear Ex, although, alam niyo yun, parang sobrang evilized ng bida. Then, my top 5 is Weak Hero Class. Sobrang ganda ng mga fight scene, ng story, ng parang reality din na, alam niyo yun, sa ginaganapan ng mga bata ngayon, talagang maraming nabubuli. So, sobrang ganda rin ng lesson na makukuha nyo sa palabas na to, sa Weak Hero. Then, my top 4 is Study Group ni Wang Min-yeon. Dahil gwapo siya. Hindi, mali. Joke lang. Hindi kasi gusto ko yung study group kasi dito lang ako nakakita ng bida na 80-80 pero ang hilig mag-aral. Panoorin niyo tong study group, bigyan niyo ng time. Alam ko yung iba dito hindi niyo napanood yun. To kasi hindi siya rom-com, hindi rin siya typical na kid. Then my top 3 is ang Bon Appetit, Your Majesty ni Lee Chae-min at saka ni Lim Yoo-na. Yes. Talaga namang super favorite. Talagang alam niyo yung hindi pa tapos yung buong episode. Talaga namang kahit na hindi pa siya na-upload sa Netflix, nanonood na ako ng walang subtitle. Ganun ako ka-addict sa Bon Appetit. Hindi ko alam kung naranasan yung ganung experience, pero grabe. Super ganda ng Bon Appetit kasi bukod sa storyline, sobrang ganda ng graphics, sobrang ganda ng, ano ba tawag doon? Cinematography? Tama ba yun? Sobrang ganda, tapos yung sobrang OA kapag kumakain, nakakatawa, di ba? Sobrang maganda talaga yung Bon Appetit, Your Majesty. Then, my top 2 K-drama is The Trauma Code, Heroes on Call ni Juji at saka ni Cho Young-woo. Sobrang ganda nito. From episode 1 hanggang matapos, tawang-tawa talaga ako. Walang dull moment. Grabe, isang araw lang namin ito pinanood. Sa sobrang ganda. Hindi mo talaga siya titigilan, nakaka-addict. Sobrang ganda ng medical story na to. Sobrang dami mo rin matututunan, pero hindi ko alam kung nangyayari ito sa totoong buhay. Kasi sobrang, ang galing ni Juji Hoon. Iba talaga pagka OPA, OG. Yung mga pinipili nila talagang K-drama, hindi talaga, yung parang patapon yung story. Kailangan talaga papatok sa tao, yung alam nila na maganda yung storyline. Yun yung mga project ng mga OG OPA. Then, my top 1. Yes, ang top 1 natin mga mi, walang iba kundi ang When Life Gives You Tangerine ni Maring Ayu at saka ni Park Bo-gum. Yes, mga mi. Sobrang dami kong iniyak dito. Mga ilang balde. Charis. Sobrang ganda kasi relatable yung story. Karamihan ng tao nangyari talaga sa kanila. O kahit sa akin nangyari yung iba. Tapos, sobrang ganda ng pagkaka-deliver ni Maring Ayu at saka ni Park Bo-gum. Ang galing. Sobrang inaral daw nila yung karakter nila. Ganun kagaling tong dalawang artista na to. Kaya sobrang wow. And gusto ko lang sanang bigyan ng, hindi ko kasi siya malagay sa top 10 ko kasi special tong K-drama na to kasi hindi ko alam bakit parang hirap niya ilagay sa top 3 tapos parang gusto ko rin sa top 1. Hindi ko rin alam. Basta sobrang nakuha ko. Ang gusto ko talaga dito sa K-drama na to, kakaiba yung storyline. Hindi siya napapanahon kasi para siyang pang movie na. Sobrang galing talaga ni Joo Ji-yoon tsaka ni Gang Do. Ito yung Tempest. Hindi ko siya mailagay sa top 10, sorry. Naging top 11, no? Hindi ko kasi masabi kung top 1 siya or top 3 siya or bandang dulo. Kasi gusto ko ipasok yung Tastefully Yours. Gusto ko siya sana i-top 4. Basta ang hihirap sobra. So anyway, lahat ng mga yan, hindi panoorin nyo. So kung hindi nyo pa napapanood, may time pa kayo kahit 2026 na. Kasi sobrang daming magagandang K-drama this coming 2026. So hopefully mapanood nyo lahat. Yun na mga mi, bye! Thank you for watching!